May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Maharlika ng Okay, hello po sa ating lahat. Muli tayo po ay sama-sama na magtatalakay ng ating sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ng Second Leviticus. Samahan niyo po kami mga tagapakinig, lahat ng ating mga kapatid. Okay, ikalawang aklat ng Leviticus, Kabanata 23. Ang unang mensahe ni Balaam. So ito yung inupahan ni Balak na sumpain ang mga Israelita dahil sumakop sa kanilang karating pook. Okay. Sinabi ni Balaam, magtayo ka para sa akin ng 7 altar dito at maghanda ng 7 toro at 7 tupang lalaki. Ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam at nag-alay silang dalawa ng 1 toro at 1 tupang lalaki sa bawat altar. Pagkatapos, sinabi ni Balaam kay Balak, manatili ka rito sa tabi ng iyong handog habang ako ay lalayo. Marahil magkikipag-usap sa akin ang alahayam ng mga Israelita. Anuman ang kanyang ipahayag sa akin, sasabihin ko sa iyo. Pagkatapos siya ay umalis patungo sa isang tuyong tuktok. Nakipagkita si Yahweh kay Balaam at sinabi ni Balaam, naghanda ako ng 7 altar at sa bawat altar ay nag-alay ako ng 1 toro at 1 tupang lalaki. Inilagay ni Yahweh ang kanyang salita sa bibig ni Balaam at sinabi, bumalik ka kay Balak at ibigay mo sa kanya ang salitang ito. Kaya bumalik siya kay Balak at natagpuan siyang nakatayo sa tabi ng kanyang handog, kasama ang lahat ng mga opisyal ng Moab. Pagkatapos, binigkas ni Balaam ang kanyang mensahe. Dinala ako ni Balak mula sa Aram, ang hari ng Moab mula sa mga bundok sa silangan. Sinabi niya, halika, sumpain mo ang mga Israelita para sa akin. Laitin mo ang mga Israelita. Paano ko susumpain ang mga pinili ng alahayam para sa kanyang sarili? Paano ko ba lalaitin ang mga binana ng anak ni Yahweh? Mula sa mga batong tuktok ay nakikita ko sila. Mula sa mga mataas na lugar ay akin na pagmamasdan. Nakikita ko ang isang bayang hiwalay at hindi itinuturing ang kanilang sarili bilang bahagi ng mga bansa. So, pinili ng alahayam para sa kanyang sarili ang mga Israelita. So, at saka, sabi niya, isang bayang hiwalay at hindi itinuturing ang kanilang sarili bilang bahagi ng mga bansa. Pero ito ang kiniklaim ng mga nasa ngayon mga artistahin sa sa bansang tinatawag nilang bansang Israel sa may Palestine. So parang tinuturing nila na mataas sila or sila Set apart. sa ibang mga bansa. Oo. Oo, set apart. Okay, verse 10. Sino ang makakabilang sa alikabok ni Jacob, Israel? O makakapagbilang kahit isang kapat ng mga Israelita? O yung 1/4 daw, paano mo bibilang? Mamatay nawa ako gaya ng kamatayan ng mga matuwid at nawa ang aking wakas ay maging katulad ng sa kanila. So, winish niya yung yun, parang nagbabagong siya, buhay. Sinabi ni Balak kay Balaam, ano ang ginawa mo sa akin? Dinala kita para sumpain ang aking mga kaaway, ngunit wala kang ginawa kundi ipagtanggol sila. Sumagot si Balaam, hindi ba't kailangan kong sabihin ang ilalagay ni Yahweh sa aking bibig? Yada,
So, Yada. kung ano yung kung anong sinasabi ng alahayam sa iyo na parang yung mga katotohanan o kahit na gusto niyang ipahayag, kailangang sabihin, 'di Mm. ba? Kailangan So po ano, sabihin. linawin lang natin na si Balaam ay hindi siya propeta ni Yahweh Mm. dahil siya ay propeta ni Baal. Ngunit sa Mm. pagkakataong ito, siya ay kinakasangkapan ni Yahweh para iparating ang kanyang mensahe dito kay Balak. Kasi ang Oo. gusto ni Balak ay sirain o ano to, sumpain ang mga Israelita. Mm. Dahil powerful Oo. sorcerer din si Oo, Balaam, 'di ba? powerful kasi siya na sorcerer Yan, ni ano, oo. Na yan ang dating nakalaban ni Moses, 'di ba, sa Oo, dating Egypt, tauhan siya ni ano ni dating advisor pala Paraon. ni Paraon nung Oo. bata pa And then, bata pa si tapos siya din Moses. ang siya din ang nakipaglaban sa mga kumampi sa mga Amalekite, tinuruan Oo. nilang mag-magic. Hmm. Okay. So ito kumbaga sa ito yung forever na kalaban ng mga ng mga Israelita, pero ginamit nagpapahinuho din sila pag talaga nagbabow down sila sa alahayam ng mga Israelita. Oo, kasi So talaga, itong ginagawa oo, niya dito na paghahandog, 'di ba? Hindi naman nila ito oo, ginagawa para kay Balaam, kay ano kay oo, ano to, Baal. sa Baal, oo. Oo, kasi ang Sa alahayam hinahandog, talaga. inaalay nila kay Baal ay mga bata, 'di ba? Oo. Mga tao, kung Mga mga tao. defiled, Oo. baka mga baboy pa yan. Oo, mga So, marurumi na animals at saka tao so, ang inahandog nila kay mga dugo kay talaga, no? Baal. Mm. Kasi yun ang kanilang covenant, no? Oo. Hanggang ngayon, no? Pero Kailangan po oo. sabihin ng, oo, Pero dito, 'di ba, sa pagkakataon na 'to, ilang beses na ginamit siya ng alahayam para iparating yung mensahe dito kay mm, Balak. mm. Ganon Oo. ka-powerful ang alahayam ng mga Israelita. Yes, At saka oo. hindi nila alam ang pangalan, kaya itinatawag niya alahayam ng mga Israelita. Oo. Di ba? So Kasi, hindi niya alahayam, 'di ba? oo, at saka napakarami kasing self up ah nagde-declare na alahim sila yung mga yung mga Nephilim, di ba? Oo. Sinong mga ano ah idol or Mm. God nila. Ang ikalawang mensahe ni Balaam. Pagkatapos, sinabi ni Balak kay Balaam, sumama ka sa akin sa ibang lugar kung saan mo sila makikita. Hindi mo makikita ang lahat, ngunit ang mga gilid lamang ng kanilang kampo. At mula doon, sumpain mo sila para sa akin. Kasi napakalawak ng sinakop ng Oo. mga Jacob Israel, kaya hindi mo makikita ang kabuuan. Mga Mm. gilid-gilid lang Kaya dinala niya siya sa bukid ng Zophim, sa tuktok ng Pisga, at doon ay nagtayo siya ng 7 altar at nag-alay ng isang toro at isang tupang lalaki sa bawat altar. So, mahabang proseso to, no? Oo. Pero, kahit hindi siya ang, sacerdote o priest, pero ginawa niya yun para sa, sa alahayam ng mga Israelita, no? Mm. Sinabi ni Balaam kay Balak, manatili ka rito sa tabi ng iyong handog habang ako ay makikipagkita sa kanya doon. Nakipagkita si Yahweh kay Balaam at inilagay ang kanyang salita sa bibig ni Balaam at sinabi, bumalik ka kay Balak at ibigay mo sa kanya ang salitang ito. Kaya bumalik siya kay Balak at natagpuan siyang nakatayo sa tabi ng kanyang handog kasama ang mga opisyal ng Moab. Tinanong siya ni Balak, ano ang sinabi ng alahayam ng mga Israelita? Pagkatapos, binigkas ni Balaam ang kanyang mensahe. Bumangon ka, Balak, at makinig. Dinggin mo ako, anak ni Zippor. Ang alahayam ay hindi tao na magsisinungaling o anak ng tao na magbabago ng isip. Nagsasalita ba siya at hindi gagawin? Nangako ba siya at hindi tutuparin? Tumanggap ako ng utos na ipagtanggol ang kanyang pinili
at hindi ko ito mababago. Yada, walang kasamaan ang nakikita kay Jacob, walang kapighatian ang napapansin sa mga Israelita. Si Yahweh ang kanilang alahayam, ay kasama nila. Ang utos ng hari ng mga hari ay nasa kanila. So, nagpakilala pala ang pangalan Yahweh, no? Mm. Inilabas sila ng alahayam mula sa Egypt at binigyan sila ng lakas ng isang ligaw na toro. Walang pangkukulam na makakagawa laban sa mga inapo ni Jacob. Walang masamang pangitain ang mangyayari sa kanila. Ito ngayon ang magiging reputasyon ni Jacob at ng mga Israelita. Tingnan ninyo, ang kanilang alahayam ay kasama nila. Yada. Ang mga Israelita ay bumangon na parang leon. Sila ay gumising na parang babaeng leon na hindi nagpapahinga hanggang sa makain nito ang kanyang biktima at mainom ang dugo nito. Pagkatapos sinabi ni Balak kay Balaam, "Huwag mo na silang susumpain o babasbasan man lang." Sumagot si Balaam, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kailangan kong gawin ang anumang sabihin ni Yahweh?" So ngayon, Yahweh na Oo. ang tawag niya. Bakit nga pala talaga sila bakit pumayag pala itong si si Balak na sumangguni kay Hawa? Si Balaam. Hindi, yun nga, Kasi di ba si Balak, oo. kasi yun ang yun ang requirement ni Balaam eh. Sabi niya, di ba si Balaam kinorner Hmm. niya ni Yahweh the Sun sa sulok. Nagsalita pa nga yung yung donkey. Ang galingan, Oo, nag-mathematics pa. Bakit mo ko oo. 3 beses din eh? Di ba? So, itong so, nag-ano siya, under na siya ng influence ng alahayan ng mga Israelita. Hindi na niya magawa yung gusto niya. Hmm. Ngayon, sinabi ni Yahweh the Sun na sumama ka sa kanya, pero gagawin mo lang yung ipapagawa ko sa iyo, sasabihin mo lang yung ah sasab sasabihin mo lang kung ano yung ibibigay ko sa yung salita. Okay. Ngayon, syempre, itong Oo. si Balak, hindi naman niya alam kasi umaasa siya na iko-curse nung mga ni Balaam ang mga Israelita. Ngayon, yung pag-aaway nila, iniisip niya, binobola niya, inuuto niya ang alahayam ng mga Israelita sa kanyang mga handog para pagbigyan yung kanyang hiling na isumpa ang mga Israelita. Kasi wala siyang Hmm. magagawa kasi si Balaam ang nag-utos sa kanya o kaya Oo. 7 altar, 7 toro, 7 tupa. So Mm. wala magagawa si Balak. Mm. Puro balak lang, walang nangyari. Oo. Tapos si Oo, Balaam naman, oo. so si Balaam naman, nababalaam lahat ng plano. Oo. So talagang sa pagkakataong ito ay siya ay naging propeta ni Yahweh. Oo. At siguro kailang mga pangalan ang pinukuhanan ng mga terminology na Balak, Oo. Balaam, di ba? Pag si So, Yahweh talaga gagamit ng tao, ano? Oo, oo. kahit Kahit sino yung pwede niyang kalaban. oo, kahit yung kalaban niya pwede niyang gamitin. Oo. Pagpapagtag show of force din, Mhm. Verse 27. Ang ikatlong mensahe ni Balaam. Pagkatapos sinabi ni Balak kay Balaam, "Halika, dalhin kita sa ibang lugar. Marahil kalulugdan ng kanilang alahayam. Nahayaan kang sumpain sila para sa akin mula doon." Kaya dinala ni Balak si Balaam sa tuktok ng Peor na nakatingin sa ilang. Siguro nakaharap, Oo, Nakaharap nakaharap. sa ilang. Sinabi ni Balaam, "Magtayo ka para sa akin ng 7 altar dito." Itusan naman ni Balaam. At maghanda ng 7 toro at 7 tupang lalaki. So nakaka-21 toro na siya. 20. Oo nga eh. Ang laki na ng nagastos nito ni Pagod. Siyempre, Balak. marami naman siyang mga tao, di ba? Marami naman Oo. siyang mga tauhan. Take advantage din ni Ginawa ni Balaam. Balak. Oo. Na-take advantage ni Ginawa Balaam. ni, Oo. Oo nga, Ginawa ni na-take Balak advantage siya.
Ginawa ni Balak ang sinabi ni Balaam at nag-alay ng isang toro at isang tupang lalaki sa bawat altar. Uh, so, sabi niya dito, hayaan kang sumpain sila para sa akin mula doon. So talaga kahit yung sumpa ay kung hindi pa yung tulutang tumalab ng alahayam ay hindi talaga tatalab, ano? Oo. Alala ko yung mga bulong-bulong sa mga dati natin pinanggalingan, bakit nandito pa rin tayo, no? Oo nga. Hallelujah. Okay, Kabanata 24. Nang makita ni Balaam na kinalulugdan ni Yahweh na ipagtanggol at pagpalain ng mga Israelita, hindi na siya gumamit ng pangkulam tulad ng dati. Sa halip ay tumingin siya patungo sa ilang. Nang tumingin si Balaam at nang makita ang mga Israelita na nakakampo ayon sa kanilang mga tribo, sumakay niya ang diwa ng alahayam at binigkas niya ang kanyang mensahe. So, lumukob ang diwa ng alahayam sa kanya. Mhm. Ang propesiya ni Balaam na anak ni Beor, kasi alalahanin natin, yung yung kanyang salita ay powerful. 'Di ba? Sinabi nga Oo. ni Balak no, lahat ng sabi ng isumpa mo ay sinusumpa, lahat ng pagpalain mo ay nagpapala. Ganon Mhm. ka-powerful si Balaam as Oo. no, yung kanyang kaalaman ay hindi may pagkakaila. Mhm. Pero sa pagkakataon ito, pa rin, salita pa rin ng alahayam ang ng ibabaw. Na-override yung kanyang no? Pero nung time Ito na verse 3. nung time na nandun siya kay Paraon, di ba siya ay nakakakita din ng mga future na mangyayari? Oo. Kasi nahulaan niya nga na na mayroong bata na dadating. Kasi Moses, di ba? Oo, Oo. oo, nung bago pa ipanganak si Moses ay nabanggit niya na sa Paraon. Oo. Kaya Pero naging threat, hindi, oo, 'di pero ba? hindi hinayaan ng alahayam. Pero hinayaan niya na kung ano yung nais Kaya ng nga, alahayam, kaya yung nga 'di ba kalooban, inutos ni yung ginagawa. ni Paraon na ipapatay ang lahat ng mga lalaking bata sa Israel, ng mga Oo. Israelita dahil Oo. diyan sa Sinabi ni Balaam. propesiya ni Balaam na Mm-mm. mayroong ipapanganak sa mga Israelita na aagaw ng kanyang trono. Yun yung pagkakasabi Oo. niya, aagaw ng kanyang trono. Oo. At nangyari lahat ng ng Oo, alahayam, ng kanyang oo, plano. At naubos ang mga kawal ng kalalakihan ng Egypt, no? Naiwan oo. lang yung Paraon. Mm. Kaya ngayon, si Balaam ay wala nang ngayon, wala yung Faraon. Kasi may sinabi na ng ibang lugar or what. So, punta naman siya sa mga Amalekite Sa siya oo, nagpunta. sa Amalekites naman siya pumunta dahil Amalekite. Oo. oo, umalis na siya Ano doon sa yan ni Egypt. Esau? Kay Mhm. Amalek. Ano naman to ni Mga Esau? ina po ni Esau sa kanyang Ah, asawang Kanaanite. Kanaanita. Oo. Mm. Actually, apo pa na yun din, si Amalek pa ay hindi tunay na anak, kundi sa concubine lang. Oo. Anak, okay. Okay, sa pwede nila balikan yung natin, ng mga talaan ng ni Abraham, Oo. ng genealogy. Kita nila Mhm. doon sa bandang babang-baba, verse 3. Ito yung sinabi ng Alahayam, yung kay Balaam na nabanggitin. Ang propesiya ni Balaam na anak ni Beor, ang propesiya ng isang may malinaw na paningin, ang propesiya ng isang nakikinig sa mga salita ng alahayam na nakakakita ng pagitain mula sa makapangyarihan, na nagpapatira pa at ang mga mata ay nabuksan. Kay ganda ng iyong mga tolda, Jacob, at ng iyong mga tirahan, Israel. Parang mga lambak na kumakalat, parang mga halamanan sa tabi ng ilog, parang mga alo na itinanim ni Yahweh, parang mga sedro sa tabi ng tubig. Ano ba yung Tagalog ng alo, no? Ang tubig ay Oo. dadaloy
mula sa kanilang mga balde. Ang kanilang binhi ay magkakaroon ng saganang tubig. Ang kanilang hari ay magiging mas dakila kaysa kay Agag, yung higante, ano? Ang kanilang kaharian ay maitataas. Inilabas sila ni Yahweh mula sa Egypt at binigyan sila ng lakas ng isang ligaw na toro. Kanilang lalamunin at babaliin ang mga buto ng mga kaaway na bansa. Sa kanilang mga pana, sila'y kanilang masasaksak. Okay. Parang leon, sila ay gumagapang at humihiga. Parang leon, sino ang maglalakas loob na gumising sa kanila? Mapapalad ang mga nagpapala sa iyo at isusumpa ang mga sumusumpa sa inyo. Sa iyo. Okay, verse 10. Yada, ganda ng ano yan. Mga pagpapala, ano? Nagalit si Oo. Bala kay Balaam. Pinaghampas niya ang kanyang mga kamay at sinabi, pinatawag kita para sumpain ang aking mga kaaway, ngunit 3 beses mo silang pinagpala. Ngayon, umalis ka na at umuwi ka na. Sinabi kong gagantimpalaan kita ng malaki, ngunit pinigilan ka ni Yahweh na makatanggap ng gantimpala. Sumagot si Balaam, hindi ba't sinabi ko na sa mga sugo mong ipinadala sa akin? Kahit ibigay sa akin ni Balak ang lahat ng pilak at ginto sa kanyang palasyo, hindi ko magagawa ang anumang bagay, mabuti man o masama, na labag sa utos ng alahayam ng mga Israelita. At kailangan kong sabihin lamang ang sasabihin ng alahayam. Ngayon, babalik na ako sa aking lugar. Ngunit halika, babalaan kita kung ano ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga darating na araw. Okay. So, nagmag-warning pa rin siya. Ang ika-4 na mensahe ni Balaam. Pagkatapos, binigkas niya ang kanyang mensahe. So, itong mensahe ito nanggaling din sa alahayam, ano? Oo. Sinabi niya kay Balak ang mangyayari. Ang propesiya ni Balaam na anak ni Beor, ang propesiya ng isang may malinaw na paningin, ang propesiya ng isang nakikinig sa mga salita ni Yahweh na alahayam, na may kaalaman mula sa kataas-taasan, na nakakakita ng pangitain mula sa makapangyarihang hari ng mga hari, na nagpapatira pa at ang mga mata ay nabuksan. Okay. Nakikita ko siya, ngunit hindi ngayon. Namamalas ko siya, ngunit hindi malapit. Isang bituin ang lalabas mula kay Jacob, isang setro ang babangon mula sa Israel, ang hula tungkol sa trono ni David. Kanyang dudurugin ang mga noo ng Moab, ang mga bungo ng lahat ng tao ng Shet. Bungo, ibig sabihin mga patay na tao, the living dead, ano? Ang Edom ay masasakop, ang Seir, ang kanyang kaaway ay masasakop, ngunit ang Israel ay lalakas. Isang pinuno ang lalabas mula kay Jacob at wawasakin ang mga nalalabi sa lungsod. So kasi ito nangyari sa panahon ni King David. Oo. So si King David nga ang Si King hinula. David, ang inano niyan, ang Isang tinutukoy. bituin. Tinutukoy ng Oo, isang hula niya. bituin. Oo. Oo. At ito ang ginagamit na na tanda ng mga artistahing Japhetite na sa Palestine, bansang Israel, yung Star of David. Oo. Yan ang ginagamit nila, inaangkin nila. Okay, ang ikalimang mensahe ni Balaam. Pagkatapos, nakita ni Balaam ang mga Amalekite at binigkas ang kanyang mensahe. Ang Amalek ang nanguna sa mga bansa, ngunit ang kanilang wakas ay ganap na pagkapuksa. So ang Amalek ay sila ang nagahari noon na panahon na yon, yung mga anak ni Esau. Pero ang kakambal ni Esau na si Jacob, Israel, ang pupuksa ay not actually pupuksa kasi mahilig talaga may kapaglaban tong mga Amalekite. So pwedeng ibang bansa din ang pupuksa sa kanila. Ang ika-6 na mensahe ni Balaam. Pagkatapos nakita niya ang mga Kenite at binigkas ang kanyang mensahe. Ligtas ang iyong tirahan, ang iyong pugad ay nasa isang bato. Ngunit ikaw, mga Kenite, ay mapapahamak kapag binihag ka ng Ashur. Mga Kenite, okay. Ang ika-7 mensahe ni Balaam.
Pagkatapos binigkas niya ang kanyang mensahe, ay sino ang mabubuhay kapag ginawa ito ng alahayam? Mga barko ay darating mula sa baybayin ng Cyprus. Kanilang susupilin ang Ashur at Eber, ngunit sila rin ay mapapahamak. Pagkatapos umalis si Balaam at bumalik na sa kanyang tahanan at si Balak ay nagpatuloy sa kanyang landas. Oh, so ito itong Ashur at Eber, saan kaya ito ngayon? Hindi ko to na-research ha. Okay, Kabanata, may any question or reaction? Wala. Okay. Okay, malinaw naman. Kabanata 25. Okay. Kasi pag nagtanong pa kayo, iba doon hindi ko masasagot. Hmm. Dinungisan ng mga Midianite ang mga Israelita. Sino nga ba yung Midianite, sis? Midianite ay anak ni Anak ni Ketura. Anak ni Ketura kay kay Abraham. So, Abraham. yan, mga Hebrew. Mga Hebreo din yan, Hebrew. Okay. Oo. Si Ketura ay Hebrew din siya eh. Hindi naman siya, Oo. hindi sinabi na, na Egyptian eh. Oo. So, malamang Hebrew din to, no? Dinungisan ng mga Midianite ang mga Israelita. Pero ang Midian is, ano to din, no? Biyenan din, kawalahi ng biyenan ni Moses, di ba? Oo, Midianite, kalahi ni ni So, Jethro. Hebreo nga. Ni Mm-mm. Jethro. Habang naninirahan ang mga Israelita sa Shittim, ang mga lalaki ay nagsimulang makiapid sa mga babaeng Midianite na nag-anyaya sa kanila na sumamba sa kanilang mga idolo. So oo nga pala kasi 'di ba yung biyena si Laban yung biyena ni Jacob may mga idolo rin, no? Oo. Na yung ninakaw ni Rachel. Okay. Mhm. So, yung mga babae ay sumasamba sa kanilang mga idolo. Kumain ang mga tao ng haing handog at yumukod sa mga idolong ito. Kaya ang mga Israelita ay nakipag-isa kay Baal ng Peor at nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi ni Yahweh kay Moses, kunin mo ang lahat ng mga pinuno ng bayang ito. Tingin ko Canaanite si no? Sino? Si Ketura. Hindi kaya? Hindi, Kasi hindi parang naka, Hebreo din siya eh. Kasi 'di ba yung yung mga anak ni Jethro, kilala din nila si Abraham. Kilala din nila si Rebecca at si Rachel. Kaya nga ang napangasawa ni Moses, yung oo. si ang pangalan nito, napangasawa ni Moses na anak ni Jethro, Ipora, si Sipura. Ipora. Si Sipura daw ang Oo. ibig sabihin ng ng pangalan niya ay ano ano to? Katangian ni Rachel at Rebecca. Okay. So Hmm. tingin ko, itong mga Midianite, dahil nakahalubilo nila ang mga Canaanite, kaya sila na Dahil nga na, sila ay nanirahan sa Seir. Sa oo. mga apo, mga apo ni Esau nagalit sa mga Israelita. Kasi mga nga Oo, sila, pero mga ang lahing mga isa, hindi Kanaanite. naman, oo. Saka nagsipag-asawa na rin. Siguro yung mga descendant, nagsipag-asawa na rin ng mga Canaanite kasi magaganda eh. So, Oo. hanggang yung next generation, ay umaano na rin sa mga idolo. So, Hmm. maaaring ganun na. Okay. So, kaya ang mga Israelita ay nakipag-isa kay Baal ng Peor at nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, so actually, wala pa sila dito sa sa Canaan. Nandun pa lang Hmm. sila sa Midian, sa Oo. desert, no? Nasa Sinabi disyerto ni pa Yahweh, sila.
Sinabi ni Yahweh kay Moses, kunin mo ang lahat ng mga pinuno ng bayang ito, patayin mo sila at ilantad sa liwanag ng araw sa harap ni Yahweh upang ang matinding galit ng alahayam ay humiwalay sa mga Israelita. So yung mga pinuno, nako, kaya sinabi ni Moses sa mga hukom ng Israel, patayin ng bawat isa sa inyo ang mga tao na nakipag-isa kay Baal ng Peor. Nakipag-isa, ibig nakipag-covenant siguro, ano? Oo. Kasundo Mm. sa yung mga leader. Habang ang buong kapulungan ng mga Israelita ay umiiyak sa pintuan ng toldang tipanan, isang lalaking Israelita ay nagpasok sa kampo ng isang babaeng Midianite sa harap ni Moses. Ayun. So kahit may lahing Hebreo, kaya lang siguro mixed blood na to, no? Mm. Umiiyak yung iba, pero yung isa, nagpasok pa ng babae. Nang makita ito ni Phinehas, na anak ni Eleazar, na anak ni Aaron, ang saserdote, umalis siya sa kapulungan, kumuha ng sibat at sinundan ang lalaking Israelita sa loob ng tolda. Tinuhog niya ng sibat ang dalawa, ang lalaking Israelita at ang babaeng Midianite sa tiyan nito. So, ibig sabihin, nasigaan sila. Kaya natuhog niya, Oo. no? Oo. Pagkatapos, tumigil ang salot na dumating sa mga Israelita. Ngunit ang bilang ng mga namatay sa salot ay 24,000. So, ang Biruin mo dami ha, niyan. ilang tao lang yan na nagkasala. Pero damay ang lahat. Mga, mga pinuno kasi. Oo. Ang mga pinuno. Ano kayang gagawin natin sa pinuno Kaya natin? napaka napaka ano talaga na Hindi, napakalaki. kasi pag pinuno, Yes, yung napakalaki ng pagbuhay. responsibilidad ng mga pinuno. Oo. Kapag Yung silang pagsumuiko, nagkasala, tingnan mo, lahat ng kanilang affected. nasasakupan ay damay. Oo. Kasi sila magpapatupad eh. Oo. Yung batas, sila papatupad ng ano. So iba yung mga pinuno at doon pala iba ang pinuno, iba ang mga mga hukom. Hmm. Iba mga hukom ang nag-ano ng nakamatayan. So Oo. equal Naghatol ng branch of kamatayan. government talaga. No? Oo. Mm. Pero, Equal pero branch. yung pinuno na yan, Israelita. Oh, mga Oo. Israelita nga, kaya Bawat nga Kaya, pinatawag bawat eh. ibig sabihin, oo. ano yan, tawag nito, gising yan. Eh, yung pinuno natin, hindi naman, wala naman. Hmm. Ah, Kaya wala pa siguro tayo. siguro sa Kahit na alak. nagkakasala ah, siya, hindi tayo, siguro pagka pag nabuo na yung kingdom at nagkasala ulit yung Kasi bro, yung, ang ating pinuno may ng pharmakeia, under sa influence of pharmakeia, kaya ng mm, sorcery, kaya Hmm. hindi mm. makafunction ng ayos. O, sorcery Kumbaga, talaga dahil hinahawakan. kulto yung pumasok dito kulto. Oo. Okay. May any reaction pa po? Kaya siguro hinayaan ng alahayam na tayo ay magkawatak-watak, di ba? Magkahiwa-hiwalay. Kasi tingnan mo itong nangyari dito, oh. Yung Oo, tama. nagkasala ang pinuno, lahat ng kanyang nasasakupan ay damay sa salot. Lalo na pag hindi gising ang mga Oo. Kasi yung follow the leader lang. Oo. yung mga ninuno natin, 'di ba, yung mga ancestor natin. 'Di ba, pag nagkasala yung pinuno sinusunod lagi ng sinusunod. Hmm. O, natural pag nagkakamali na siya, mali na yung inaano niya. Siyempre yung mga tawag nito, yung mga loyal niya na mga followers niya. Ayun din ang o katulad yung pinanggalingan natin, 'di ba? Naging loyal sila doon sa O, ah, nung nangyari, yun na sinusunod nila. Kaya talagang pagka nagkasala ang pinuno, damay talaga yan kasi yung mga loyal na nila, na mga followers nila. Ganun din kasi ang susundin. Tapos yung mga followers nila, may mga kasama din. Kaya ganun na nangyayari. Ang self-interest. Talaga kailangan righteousness, ano? Pero ang kasi, yung sa ating naman ngayon,
malinaw naman kaya sa pag-aaral natin, malinaw ang mga kalooban ng alayam, yung mga batas niya. So, pag, pag tinanggihan mo ang mga batas niya, yung salita o yung Torah, maliligaw ka talaga kasi wala ka ng, kumbaga wala kang map, wala kang manual o instruction, di ba? Mm. Kasi ang mga yung karamihan na hindi natin kapanalig, siguro hindi pa sila natatawag, hindi pa nagigising. Pero yung mga ginising na at ah, inano yung puti ginawang itim, ang kaliwa ginawang ang kanan ginawang kaliwa, ayun talaga maanong pagsuway na tahasang pag yon pagsira sa mga kautusan o ng Pagre-rebelde sa batas. kautusan. Pagre-rebelde, oo. Pagre-rebelde na yun. Sa mga tinuruan na nga tayo, di ba? Pinagpadala Oo. na ng messenger. Pero at pati ang mensahero ay kanilang nirakan. Ay, Oo, niyurakan nila. ah, Talagang nilapastangan yung mensahero. So, ano tulad lang, nung hari ng mga hari, oo. lahat ng mensahero ay niyurakan at sinisira. Mm. So, okay, proceed tayo. Baka Oo. Oo. baka may masabi Verse pa tayo 10. iba. Oo, Verse verse 10. 10. Sinabi ni Yahweh kay Moses, si Phinehas na anak ni Eleazar na anak ni Aaron, ang saserdote, ay nag-alis ng aking galit mula sa mga Israelita. Take note ha, pumatay siya. Pero nawala ang galit ng alahayam dahil sa ginawa niya. Mm. So hindi lahat ng pagpatay ay ay Kasalanan. kasalanan. Righteousness pa rin, di ba? Oo. So tingin mo yung mga pusher ng mga drug addict na pusher Actually, na hindi sinisira natin ang kinabukasan ng hindi buong natin matatawag na si Duterte ay kasalanan yung ginawa niya. Kasi lahat lang ng mga pharmakeia pinapatay yan, di ba? niya, mga Source, salot. Oo, yung mga salot talaga sa oo. lipunan eh. Yun So, nga lang, ibig sabihin, oo, may mga alagad siya na sumusobra, na oo, yun lang, yan, oo. sa Pero duty. yun nga, inako niya lang kasi. Na pa may mga inosenteng nadamay. Oo. Ganun talaga Kasi, sis. Kapag ka war nga war. So, ibig sabihin, walang may patayan pinipili. talaga dyan. Oo. Oo, walang pinipili. Pag tinamaan ka talaga. Kaya Oo. dito sa ating May collateral pinag-aaralan, damage. o ang pinag-aaralan natin kasi 'di ba, righteousness talaga ang itinuro ng mensahero sa atin. Sa So, kahit pagkakatulog kahit ni yan ay pagpatay, itinuring paling katuwiran dahil ipinagtanggol nito ang alahayam, 'di ba? Oo. Pero may mga ginawa rin kasi siya na na hindi rin tama kasi binigyan niya ng kota yung mga pulis eh. Kaya Oo, tuloy yung yun. mga pulis umabuso. Basta kailangan may kota sila. Doon, Oo, kaya pa. Yun ang nagpasama doon. Yun ang Pero nagpasama sa doon. yun, Sumobra. Sumobra. Hindi niya siguro na yung iba monitor. kasi pa banjing-banjing. So nagkaroon kayo ng Bigyan sila ng kota. board load Yun yung, yan. yun yung mali doon. Hindi, Yan ang hindi na, hindi ko hindi na saliksik ma-confirm yun. kung yan ay totoo kasi 'di ba yung nag-testify nga sa kanya na hindi totoo yun na nagbigay siya ng kota. Sinabi nga nito sino to si Bato na hindi totoo yung kota na yan. Kasi ang sinasabi lang naman sa kanilang inutos lang sa kanila ay yung mga salot sa lipunan. Hindi So eh, walang kasi kota. May kilala ako personally na kapatid ng isa kong may kumare. kota talaga eh. Nakadalawang ah hindi basta hindi ka naman salot. Although pusho yun, pero may magaling sa
computer. So ginagamit din nila, kinukulong na pero hindi naman nila hindi nila totally pinapatay pag hindi naman talaga siguro talagang wala na sa katinuan. Yun ang nila. Kasi 'di ba ang utos lang Bigyan naman pa sa nila ng kanila, chance. bigyan ng chance na sumuko at mag-undergo ng rehabilitation itong mga adik, 'di Mm-mm. ba? Kaya Ngayon, lang pag ang sira na ang pinapatay lang CPU, naman kasi nila kapag lumalaban. Pero pagka oo. hindi lumalaban, hindi nila pinapatay yun. Binibigyan nila ng chance Saka na siguro yung mga magbago. sirang-sira na Hindi, yung mga pag hindi CPU. lumaban, Oo. hindi, tama naman yun, sis. Pag hindi lumaban, binibigyan nila ng chance mabuhay. Hmm. Kaso, kaso inaabutan nila, pinipilit ka nila na lumaban. Yun kasi ang nangyari dyan. Sa totoo lang. Base Pero, sa base sa sabi ko nga, mga lahat naman ng desisyon ng presidente, eh, mabuti, ay para sa kabutihan. Kaya lang, may mga oo. desisyon kasi dyan. Wala naman talagang perpekto dahil hindi Hmm, naman siya personal na gumagawa. Siyempre may mga ay, tao siyang gumagawa ng kumbaga tungkulin nila. Alagad ng batas. Oo, dahil sila ay mga alagad ng batas, hindi rin naman alam ng nag-utos sa kanila kung tama ba talaga ang ginagawa nila. tsaka ang dyan, Dahil sis, hindi naman nakabantay yan ng 24 hours. hindi, at saka isa pa nagpapasama doon. Yung pag nagsasalita siya na sagot niya. Kaya, kaya yung mga salita niya na gano'n na sagot niya, siya ang mananagot, sagot niya yon. Doon nga umaabuso. Hmm. Para Hindi hindi naman natin doon nga binibigyan ng lakas umaabuso. ng loob ang mga Yes, yun na kapulisan. Oo, yung binibigyan niya ng lakas ng nag-a-amplify. loob. Pero Yun hindi ang niya nag-a-amplify doon. kinukonsente, di ba? Pero sis, yun ang nag-a-amplify doon. Alam naman natin yung mga liko na nagawin ng mga tao, ng mga pulis eh. Hindi nga, Marami din kasing nag-take advantage. Pero nagteka, hindi naman niya kahit pag naman yun. halimbawa nalaman niya na nag-take advantage, di naman niya kinukonsente eh. Ang dami niya ngang pinatawag ng mga mga pulis. Mm, Pero tingnan natin kung anong ginawa ng Alam Kapinyahas. Ha? Oo, Okay. sige. Kapinyahas tayo ngayon. Okay. Oo. Dahil siya, si Phinehas na anak ni Eleazar na anak ni Aaron, ang saserdote, ay nag-alis ng aking galit mula sa mga Israelita dahil siya ay nagpakita ng matinding pagsusumikap para sa aking karangalan sa gitna nila. Tulad ng aking ginagawa. Hindi ko sila winasak sa aking matinding galit. Kaya sabihin mo sa kanya na aking gagawin ang aking tipan ng kapayapaan sa kanya. So, nagkaroon siya ng tipan ng kapayapaan kay Phinehas. Siya at ang kanyang mga inapo ay magkakaroon ng tipan ng walang hanggang pagkasaserdote. Dahil siya ay nagpakita ng pagsusumikap para sa karangalan ng kanyang alahayam at gumawa ng pagbabayad sala para sa mga Israelita. Okay, so kinalugdan niya si kasi Si matapang. Phineas, Baga, oo. hindi nagdalawang isip para sa Ipinagtanggol niya nga ang righteousness. alahayam. Oo. So, Kasi yung iba sumusuway na, no? makatuwiran pa rin yung kanyang ginawa. Oo. Siguro yung galit ng alahayam, nasa kanyang puso din, naramdaman niya, Oo. no? Okay, verse 14. Ang pangalan ng lalaking Israelita na pinatay kasama ng babaeng Midianita ay Zimri na anak ni Salu, ang pinuno ng isang angka ng Simeon. Kawawa naman yung nasa Oo. yung binabasa to, napag-anuhan yung nasa norte, Oo nga eh. na priest doon, na mga hecklers yan. At ang pangalan ng babaeng Midianita na pinatay ay Cosbi na anak ni Zur, isang pinuno ng angka ng Midian. Sinabi ni Yahweh kay Moses, ituring ninyo ang mga Midianite bilang mga kaaway at patayin ninyo sila. So dito na tinuring na kaaway ang mga Midianite.
Oo. Sila ay kumilos bilang mga kaaway nang linlangin nila kayo sa insidente sa Pior na kinasasangkutan ng kanilang kapatid na si Cosby, ang babaeng anak ng isang pinuno ng Midian na pinatay nang dumating ang salot dahil sa insidenteng iyon. Ito umpisa kung bakit Oo. naging kalaban nila ang Midian. Bakit naging Dahil, kalaban nila ang Midian? dahil sa Oo. idolatry, no? Idolatry. Parang ano Kabana. sila, parang ano to, sila yung nag-impluwensya sa kanila para maging para sumuway at magkaroon ng idolatry. Oo. Alam ko nga ang ito parang maliliit na kambing yung pero ang ulo Hmm. Baal, di ba? Kabanata 26. Ang ikalawang census. So, nagkaroon ulit ng pangalawang census. Kasi, tingin ko ito malapit na sila sa Kanaan. Tingnan natin. Pagkatapos ng salot, sinabi ni Yahweh kay Moses at kay Eleazar na anak ni Aaron, ang saserdote, bilangin ninyo ang buong pamayanan ng Israel ayon sa kanilang mga angkan. Lahat ng mga lalaking 20 taong gulang pataas na maaari maglingkod sa hukbo ng Israel. O kasi marami nga namang namatay na. So titingnan ng Alahem kung sapat na ang dami, no? Kaya Hmm. sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho, si Moses at si Eleazar na saserdote ay nagsalita sa kanila at sinabi, bilangin ninyo ang mga lalaking 20 taong gulang pataas. Ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses, ito ang mga Israelita na lumabas mula sa Egypt. So, tapat na to ng Jericho. So, nakadaan na sila sa Moab. Ang mga ina po ni Ruben, ang panganay na anak ni Jacob, Israel, ay sa pamamagitan ni Hanok, ang angka ng mga Hanokite, sa pamamagitan ni Palyu, ang angka ng mga Palyuite, sa pamamagitan ni Hezron, ang angka ng mga Hezronite, sa pamamagitan ni Carmi, ang angka ng mga Carmite. Ito ang mga angka ni Ruben. Ang bilang ay 43,730. Ang anak ni Palyu ay si Eliab at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan at Abiram. Ang parehong sina Datam at Abiram ay mga opisyal ng pamayanan na nagrebelde laban kay Moses at Aaron at kasama sa mga tagasunod ni Korah nang sila ay magrebelde laban kay Yahweh. Ang lupa ay bumuka at nilamon sila kasama ni Korah nang ang apoy ay tumupok sa 250 lalaki at sila ay naging babala. Gayunpaman, ang lahi ni Korah ay hindi namatay. Okay, so yung mga pamangkin na doon pa. So si Datan at Abiram ay kasama sa mga namatay. Ito yung ayaw lumabas, di ba? Oo. Ayaw lumapit. So si Nemuel lang ang naiwan. Okay, verse 12. Ang mga ina po ni Simeon, ayon sa kanilang mga angkan, ay sa pamamagitan ni Nemuel, ang angka ng mga Nemuelite. Sa pamamagitan ni Jamin, ang angka ng mga Jaminite. Sa pamamagitan ni Jakin, ang angka ng mga Jakinite. Sa pamamagitan ni Zera, ang angka ng mga Zerahite. Sa pamamagitan ni Shaul, ang angka ng mga Shaulite. Ito ang mga angka ni Simeon. Ang bilang ay 22,200. Verse 15. Ang mga ina po ni Gad, ayon sa kanilang mga angkan, ay sa pamamagitan ni Zephon, ang angka ng mga Zephonite, sa pamamagitan ni Hagi, ang angka ng mga Hagite, sa pamamagitan ni Shuni, ang angka ng mga Shumite, sa pamamagitan ni Ozni, ang angka ng mga Oznite, sa pamamagitan ni Eri, ang angka ng mga Erite, sa pamamagitan ni Arodi, ang angka ng mga Arodite, sa pamamagitan ni Areli, ang angka ng mga Arelite. Ito ang mga angka ni Gad. Ang bilang ay 70,500. Sina Er at Onan ay mga anak ni Juda, ngunit sila ay namatay sa Kanaan. Ang mga ina po ni Juda ayon sa kanilang mga angkan ay sa pamamagitan ni Shela, ang angka ng mga Shelanite, sa pamamagitan ni Perez, ang angka ng mga Perezite, sa pamamagitan ni Zera, ang angka ng mga Zerahite. Ang mga ina po ni Perez ay sa pamamagitan ni Hezron, ang angka ng mga Hezronite. Sa pamamagitan ni Hamul, ang angka ng mga Hamulite. Ito ang mga angka ni Juda. Ang bilang ay 76,500.
Ang mga ina po ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan ay sa pamamagitan ni Tola, ang angkan ng mga Tolaite, sa pamamagitan ni Puwa, ang angkan ng mga Puwite, sa pamamagitan ni Jashub, ang angkan ng mga Jashubite, sa pamamagitan ni Shimron, ang angkan ng mga Shimronite. Ito ang angkan ni Isakar. Ang bilang ay 64,300. Ang mga ina po ni Zebulun ayon sa kanilang mga angkan ay sa pamamagitan ni Sered, ang angkan ng mga Seredite, sa pamamagitan ni Elon, ang angkan ng mga Elonite, sa pamamagitan ni Jalil, ang angkan ng mga Jayalilite. Ito ang mga angkan ni Zebulun. Ang bilang ay 60,500. Ang mga ina po ni Joseph ayon sa kanilang mga angkan sa pamamagitan ni Manase at Ephraim ay ang mga ina po ni Manase sa pamamagitan ni Makir, ang angkan ng mga Makirite. Si Makir ang ama ni Gilead. Si Gilead yung dito pinangalanan ng Gilead, Sa pamamagitan ni Gilead, ang angkan ng mga Gileadite. Ito ang mga ina po ni Gilead sa pamamagitan ni Lezer, ang angkan ng mga Jezerite, sa pamamagitan ni Helek, ang angkan ng mga Helekite, sa pamamagitan ni Ashriel, ang angkan ng mga Asrielite, sa pamamagitan ni Shechem, ang angkan ng mga Shechemite, sa pamamagitan ni Shemida, ang angkan ng mga Shemidite, sa pamamagitan ni Hefer, ang angkan ng mga Heferite. Si Selofehad na anak ni Hefer ay walang mga anak na lalaki. Mayroon lamang siyang mga anak na babae na ang mga pangalan ay Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Ito ang mga angkan ni Manase, ang bilang ay 52,700. Ito ang mga ina po ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan sa pamamagitan ni Shutela, ang angkan ng mga Shutelahites, sa pamamagitan ni Beker, ang angkan ng mga Bekerite, sa pamamagitan ni Tahan, ang angkan ng mga Tahanite. Ito ang mga ina po ni Shutela sa pamamagitan ni Eran, ang angkan ng mga Eranite. Ito ang mga angkan ni Ephraim. Ang bilang ay 32,500. Ito ang mga ina po ni Joseph ayon sa kanilang mga angkan. Okay. Mali, konti lang Ephraimites, Ang mga ina po ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan ay sa pamamagitan ni Bela, ang angkan ng mga Belaite, sa pamamagitan ni Ashbel, ang angkan ng mga Ashbelite, sa pamamagitan ni Ahiram, ang angkan ng mga Ahiramite, sa pamamagitan ni Shufam, ang angkan ng mga Shufamite, sa pamamagitan ni Hufam, ang angkan ng mga Hufamite. Ang mga ina po ni Bela sa pamamagitan ni Ard ay Naaman, at Naaman ay sa pamamagitan ni Ard, ang angkan ng mga Ardite, sa pamamagitan ni Naaman, ang angkan ng mga Naamite. Ito ang mga angkan ni Benjamin. Ang bilang ay 45,600. May Naaman. Iba naman yung Naaman, Naaman pala yung lalaki. Ito ang ina po ni Dan, ayon sa kanilang mga angkan. Sa pamamagitan ni Shuham, ang angkan ng mga Shuhamite. Ito ang mga angkan ni Dan. Lahat sila ay mga Shuhamite. At ang bilang ay 64,400. So, isa lang siguro ang anak ni Dan, si Shuham. Ang mga ina po ni Asher ayon sa kanilang mga angkan ay sa pamamagitan ni Imna, ang angkan ng mga Imnite, sa pamamagitan ni Ishvi, ang angkan ng mga Ishvite, sa pamamagitan ni Beraya, ang angkan ng mga Beraite, at sa pamamagitan ng mga ina po ni Beraya, sa pamamagitan ni Heber, ang angkan ng mga Heberite, sa pamamagitan ni Malkiel, ang angkan ng mga Malkielite. Si Asher ay may anak na babae na nagngangalang Sera. Ito ang mga angkan ni Asher. Ang bilang ay 53,400. Sino nga katong Serang to? Ang mga ina po ni Naphtali ayon sa kanilang mga angkan ay sa pamamagitan ni Jazil, ang angkan ng mga Jazilite, sa pamamagitan ni Guni, ang angkan ng mga Gunite, sa pamamagitan ni Jezer, ang angkan ng mga Jezerite, sa pamamagitan ni Shilem, ang angkan ng mga Shilemite. Ito ang mga angkan ni Naphtali. Ang bilang ay 45,400. Ang kabuang bilang ng mga lalaking Israelita ay ito na total 601,730. So ito yung total sa pangalawang census. Pagkatapos sa tapat ng
So halos ganun din ang namatay sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng siguro ito ay 20 years old pataas Sinabi ni Yahweh kay Moses, ang lupain ay ipamamahagi sa kanila bilang mana ayon sa bilang ng mga pangalan. Sa mas malaking grupo ay magbibigay ng mas malaking mana at sa mas maliit na grupo ay mas maliit na mana. Sa pangalan, pag maraming anak na oo. Ang bawat isa ay tatanggap ng mana ayon sa bilang ng mga nakalista. So pag mas maraming anak, mas malaki ang lupa. Siguraduhin na ang lupain ay ipamamahagi sa pamamagitan ng palabunutan o lottery. Ang mana ng bawat grupo ay ayon sa pangalan ng kanilang ninunong tribo. Ang bawat mana ay ipamamahagi sa pamamagitan ng palabunutan sa mas malaki at mas maliit na grupo. Ito ang mga Levita na binilang ayon sa kanilang mga angkan. Sa pamamagitan ni sa iba nga pala ang bilang sa Levita, hindi sila kasama sa census. Sa pamamagitan ni Gershon, ang angkan ng mga Gershonite, sa pamamagitan ni Kohat, ang angkan ng mga Kohatite, sa pamamagitan ni Merari, ang angkan ng mga Merarite. Ito rin ang mga angkan ng mga Levita, ang angkan ng mga Libnite, ang angkan ng mga Hebronite, ang angkan ng mga Malite, ang angkan ng mga Mushite, ang angkan ng mga Korahite. Si Kohat ang ninuno ni Amram. Ang pangalan ng asawa ni Amram ay si Jochebed, isang inapo ni Levi na ipinanganak sa mga Levita sa Egypt. Kay Amram, ipinanganak niya si Aaron, Moses, at ang kanilang kapatid na si Miriam. So Kohatite pala sila. Oo. Ang Kohatite kasi Aaron. Si Aaron ang ama ni Nadab at Abihu, Eleazar at Itamar. Ngunit si Nadab at Abihu ay namatay nang maghandog sila ng apoy na hindi iniutos ni Yahweh. Ang lahat ng mga lalaking Levita na 1 buwan pataas ay 23,000. Hindi sila binilang kasama ng ibang mga Israelita dahil hindi sila tumanggap ng mana sa kanila. 23,000. Ang lahat pala ng total ng kalalakihan. Hindi lang yung 20 years sa old pataas. Ito ang mga binilang ni Moses at Eleazar na saserdote nang bilangin nila ang mga Israelita sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho. So kung yung 1-year-old ay hihintayin mong lumaki, so mga 20 years sila nagstay sa tapat ng Jericho, sa may Moab. Oo, yata. Kasi, di ba, 40 years nga silang paikot-ikot. Sa bagay, oo. Wala sa kanila ang kasama sa mga binilang ni Moses at Aaron na saserdote nang bilangin nila ang mga Israelita sa disyerto ng Sinai. So wala sila doon sa binilang nung 20 years ago. Mm. So another 20 years nga ang palilipasin nila. So nangamatay na yung 20 years above. Okay. Sapagkat sinabi ni Yahweh sa mga Israelita na tiyak na mamamatay sila sa ilang at wala sa kanila ang matitira maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Joshua na anak ni Nun. So siya, Nun, no? Oo. So naging pa sila ng another 20 years. Yeah. Okay. Kaya pa sis? Kaya pa. Okay. Kabanata 27. So kung may mga katanungan o reaction, okay lang. So mas maraming anak na lalaki, mas maganda, no? Pero yung may mga minention ditong mga babae, iniisip ko, ano ba yon? May special, siguro may mga special role lang, Etong anak ni kaya nag-mention. mga anak na babae ni Selopehad. Kasi i-mention sila sa bandang huli eh. Oo. Kasi magmamana rin sila, bibigyan din sila ng mana, di ba? Nilupain. Kasi protesta sila, nag-complain. So, dapat minsan talaga magko-complain ka din. Oo naman. Magsasalita ka. Oo. Okay. Kabanata 27. Ang mga anak na babae ni Selofehad.
Ito na pala yon. Ang mga anak na babae ni Selofehad, na anak ni Hefer, na anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manase, ay kabilang sa mga angkan ni Manase, na anak ni Joseph. Ang mga pangalan ng mga anak na babae sina Mala, Noah, Hogla, Milka at Tirza. Lumapit sila at tumayo sa harap ni Moses, ni Eleazar na saserdote, ng mga pinuno at ng buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan at sinabi, ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi siya kabilang sa mga tagasunod ni Korah na nagkaisa laban kay Yahawa. Ngunit siya ay namatay dahil sa kanyang sariling kasalanan at hindi nag-iwan ng anak na lalaki. Bakit mawawala ang pangalan ng aming ama sa kanyang angkan dahil wala siyang anak na lalaki? Bigyan ninyo kami ng mana sa mga kamag-anak ng aming ama. Ayun, so nagsabi sila. Kaya dinala ni Moses ang kanilang kaso sa harap ni Yahawa at sinabi ni Yahawa sa kanya, tama ang sinasabi ng mga anak na babae ni Selofehad. Tiyak na dapat mong bigyan sila ng mana, biglang pamana sa mga kamag-anak ng kanilang ama at ibigay sa kanila ang mana ng kanilang ama. Sabihin mo sa mga Israelita, kung ang isang lalaki ay mamatay at hindi mag-iwan ng anak na lalaki, ibigay ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. Ayun, nagkaroon ng batas sa lupain, ano? Kung wala siyang anak na babae, ibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid na lalaki. So mga, kumbaga sa magiging mga angkel. Kung wala siyang mga kapatid na lalaki, ibigay ang kanyang mana sa mga kapatid na lalaki ng kanyang ama. So paataas. Mapupunta sa ibang tribu, ano? Kung ang kanyang ama ay walang mga kapatid na lalaki, ibigay ang kanyang mana sa pinakamalapit na kamag-anak sa kanyang angkan, upang ito ay maging kanyang pag-aari. Ito ay magiging batas para sa mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. So pataas pa lang, ano, hindi ngayon pababa ng pababa, di ba? O sa pamangkin, pag walang ano, di ba? Pamangkin. Ito ay sa ano, paakyat sa ano, sa patriarchal, paakyat ng ano, then bahala na sila magpamana sa kanila magiging anak at apo. Si Joshua ang magiging kahalili ni Moses. Pagkatapos sinabi ni Hawa kay Moses, umakyat ka dito sa hanay na bundok ng Abarim at tingnan mo ang lupain na ibinigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos mong makita ito, ikaw rin ay mapapa sa iyong mga ninuno, tulad ng iyong kapatid na si Aaron. Dahil nang magrebelde ang pamamayanan sa tubig ng disyerto ng Zin, kapwa kayo ay sumuway sa aking utos na igalang ako bilang banal sa kanilang harapan. Si Moses ay inutusan ng kausapin ang bato, ngunit hinampas niya ito ng 2 beses sa halip na kausapin ito gaya ng iniutos. Ito ay makibabasa sa 2 Leviticus 20 verses 11 to 12. Lagyan natin to ng ano, tandaan. No? Verse 15, sinabi ni Moses kay Yahweh, nawa ay si Yahweh ang alahiyam na nagbibigay ng hininga sa lahat ng may buhay, ang magtalaga ng isang tao sa pamayanang ito na mamumuno sa kanila. So humiling si Moses kay Yahweh ng ano, mamumuno ng kapalit niya. Isang taong maglalabas at magpapasok sa kanila upang ang bayan ni Yahweh ay hindi maging tulad ng mga tupang walang pastol. So, bago siya umalis, iniisip pa rin ang ganyang pagmamahal niya sa kanyang mga nasasakupan. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, kunin mo si Joshua na anak ni Nun, isang lalaking may diwa mula sa alahayam sa pamumuno, at ilagay mo ang iyong kamay sa kanya. So, alalahanin natin na si Joshua ay alalay o katulong lang ni Moses. Pero siya ang pinili ng alahayam. Dahil siya ang diwa niya ay katulad ng sa alahayam. Iharap mo siya kay Eleazar na saserdote at sa buong kapulungan at hirangin mo siya sa harap nila. So, hindi siya pumili ng levita o saserdote upang mumuno, ano? Isang hamak na katulong lang. Ibigay mo sa kanya ang iyong autoridad upang sundin siya ng buong
pamayanan ng Israel. Siya ay tatayo sa harap ni Eleazar na saserdote na magtatanong para sa kanya sa harap ni Yahweh. Sa kanyang utos, siya at ang buong pamayanan ng Israel ay lalabas at sa kanyang utos sila ay papasok. So mag-aano siya, haharap siya sa kay Eleazar na saserdote at si Eleazar naman ang yung mga mga anak nila, no? Anak ni Aaron at anak ni Moses. Si Eleazar ang kukonsulta sa alahayam at ibibigay niya ang utos ng alahayam kay Joshua. So ganun ang mangyayari, ano? Ginawa ni Moses ang iniutos ni Yahweh sa kanya. Kinuha niya si Joshua at iniharap siya kay Eleazar na saserdote at sa buong kapulungan. Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Joshua at hinirang siya ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. So kaya may public talaga para makita ng mga tao ang pagsasali ng authority. Kaya pa sis? Marker na tayo, Kaya pa? sister. Marker na tayo. Any reaction po para sa mga karagdagang pero nung yung bang mensahero ay nag-iwan ba siya ng pagsasali ng authority? Meron ba siyang public? Hindi niya nagagawa yan, sis? Wala. Hindi niya nagawa mag-iwan ng ng authority in public. Pero sino yung kanyang pinagbibilinan usually nung panahong iyon? Yung Meron, si KR. Hindi, oh, hindi. Si Oo, KR ba? oo, Hindi ba yung meron. nasa... Sinabi niya, Bukod sinabi niya, magme-mention ng hanggat maaari. Pero ang alam ko, pag yung pagtatayo ng halaran o papunta sa ibang lupalop, ay yung nasa norte. Mm-mm. Sa mga sa mga yung governance, oo, pero when it comes to priestly duties, ang is pamumuno sinabi niya. oo. Pag Oo, nawala oo, siya, tama. nandiyan naman si sabi niya, Oo, oo nga, nandiyan naman siya. Kaya nga, pinamahala niya. oo. Pinag-iwanan niya naman talaga. Pero Pero parang yan parang yung unang, nakita ko parang unang faraon, yung unang-unang faraon na ang naging negosyo kaya yumaman ay sementeryo, di ba? nailatag naman Oo. kasi kaya lang bago rin siya mawala, sinabi niya, wawasakin niya yung priesthood. Pero yung anointing, oo, hindi niya naibigay ng Nangyari din naman. Pero yung Mm-mm. pinasa niya talaga, pinasa niya. Kaya Pero lang, yung hindi public, nga, yung anointing, hindi na lahat oo, kasi sila in-anoint eh. Pero hindi. yung Pero bagay, sinabi niya, oo, pero pwede mo na sabihin na hindi lang na formal na inaisalin. Pero oo, yung salita na yun, sinabi niya yun para ingatan na meron siyang, oo. narinig Pero, naman natin. pero actually sinira yung lahat ng kanyang mga Yung pinagpasahan, hindi ko masabi na pinagpasahan ng authority. Pero yung pinagkatiwalaan niya na nga magagabay, ayun ang questionable mm-mm, mm-mm, sa mga actions na ginawa niya. mm-mm. Kaya mahalaga rin na meron ka talagang mga last will and testament, di ba? Kahit sa mga anak, sa pamilya, pag mga mahirap yung walang witness at saka di ba? Ah, or formal na kasulatan. So, paano siya makakasulat nun 50-50 na siya. Yung dapat to maging practice ba, magta-travel ka, o may pupuntahan kang malayo. Dapat meron kang kahit
kahit walang ano, hindi ng panotaryo. May sulat mo, may signature mo, ganyan. Meron kasi ito para kay ganito, ito ang gusto kong mangyari, Notice. ganito ang Na. gagawin. May Sa, ganon. sa, sa totoo lang, hindi naman na kailangan yun. Kung naging responsable nga lang. Kung naging, kung sinunod niya yung mga bill. Kahit na Ah, siguro walang abilin, pero sa araw-araw nilang kasama, hindi. sa araw-araw. Yung sinasabi ko ay ano, practical na pwede nating i-practice Mm. sa pamilya natin, sa araw-araw na buhay, para hindi nagkakaroon ng ano, kumbaga malinaw na sinulat. Gusto ko, nais ko, pag ako'y nawala, ganyan, ganyan, ganyan. May nakasulat. Kahit hindi mo pa notaryo, basta may nakasulat daw. Parang ano yan. Tawag may Pero ganun eh. wala naman, meron bang gano'n? Sasabihin mo na pag Meron, may ganun. gano'n, May ganun. Tapos, ay, hindi mo siya ano, tapos pwede mo bago-baguhin. Halimbawa, may pasaway kang anak na ganyan. Medyo digdaga. Pwede mo i-amend habang buhay ka pa. Yun ang ano. Para lang yung pang ano, background, if ever, ano, hindi natin alam, ba? Pag, na ano ko lang yun, nabasa ko lang yun sa isang ano, parang inaano ng isang abogado na mag-iwan ka kahit pa paano ng isang sulatan, nakasulat, nagawin ng date kung kailan mo yung ginawa. Yan. Pero syempre, hindi mo ipapakita yun, baka sabihin nila may mangyayari sa'yo, baka sabihin, suicide ka o ano. Kaya lang yun. So mga kapatid, meron tayong musika. Magandang patutugtugin ni Sis Dalia na Lahing Fear. Be blessed, mga kapatid. Shalom. Okay, shalom. Iglesia daw. Ang lahi ni Noah, kanilang pinagmulan, mula sa lipi ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman, ang kapatid ni Joktan, ang angkan ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Mga lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula, mula sa lipi ni Adan, si Abela, Oper at Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo, tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Oper ay tila di matagpuan. Dahil sa mga mananakop, sila ay nakalimutan, sa lupang pangako din sa silangan. Alayaw, tingin mo ang awit ng isang umirya. Alayaw, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Ang lahi ni Noah, kanilang pinagmulan, mula sa lipi ni Shem, si Eber ay nasumpungan, at si Peleg naman, ang kapatid ni Joktan, ang angkan ng Bisaya, siya ang pinagmulan. Ang lahi ni Joktan, nanahan sa silangan, lahat sila ay nagmula, mula sa lipi ni Adan, si Abela, Oper at Sheba, kanilang mga pangalan, mga dugong Hebreo, tumayo sila sa silangan. Sa paglipas ng araw at mga buwan, lahing Oper ay tila di matagpuan.
Dahil sa mga mananakot, sila ay nakalimutan sa lupang pangakong emig sa silangan. Alayang, tingin mo ang awit ng sangoberyan. Alayang, ibalik mo sa amin ang lupang sinilangan. Alayang, lupaing upir, ibangon mo sa silangan. Alayang, ibalik mo siya sa tunay niya